Mapagpalang araw po, Sir Jess, at sa lahat ng tulad kong patuloy na tumatangkilik ng inyo pong mga kwento sa channel na ito, Mundo ng Misteryo at Kababalaghan. Itago niyo po ako, Sir Jess, sa pangalang si Daryl, isa pong residente ng baryong nasasakupan ng lalawigan ng Sorsogon. At ang kwentong kababalaghang nais ko pong ibahagi sa inyo ay ang totoong kwentong nangyari sa buhay mismo ng aking pinsang po na si Pinsang Makoy. At matagal ng panahong nangyayari ang kwentong ito. At upang ito'y lubos niyo pong maintindihan, narito po ang umpisa ng nangyayari noon. Masayahing tao itong aking pinsang si Makoy. Wala itong ibang hangad kundi ang maging masaya ang lahat ng mga taong kanyang nakakasama. Kaya naman ay kahit anong problema ay nasusolusyonan niya. Kahit papaano ipansamantalang naiibsan ang problemang kinakaharap ng kanyang mga kaibigan. Sa lahat ng baryo ay mayroong mga taong kung tawagin ay mga taong may kaya o mayaman ang pamilya. Ang pamilya Bustamante ang naghahari-harian sa aming bayan at baryo noong panahong yon. Marami itong pag-aaring malawak na lupain sa angmang baryo ng aming bayan. Wala naman sanang problema sa kanilang pagiging mapera o mayaman ng kanilang pamilya. Pero mabagsik ang mga ito. Sa kanilang mga pobreng mga tauhan, malupit at lahat ng kanilang nagugustuhan ay napapasa kanila sa ayaw man at gusto ng mga tao. Si Don Rufino Bustamante at Madam Claudia na kanyang asawa ay mayroong 3 mga anak at lahat ng mga ito ay pawang kalalakihan at kung anong masamang ugali mayroon ang kanilang mga magulang ay yun ang kanilang minana sa mga ito. Sabog ang mga ito sa mga ipinagbabawal na mga droga, mga bisyong pangmayaman. Bukod pa roon, maimpluwensyang pamilya ang mga ito. Saludo sa kanila ang mga alagad ng batas, ang mga politiko, at maging ang mga taong labas ay hawak rin ni Don Rufino. Lahat ng mga tao sa aming baryo ay nanginginig na sa oras na magalit si Don Rufino. Lahat ng kanyang magustuhan at ipinag-uutos ay dapat na sundin. Dahil kung hindi ay buhay mo at ng pamilya mo ang magiging kapalit. Ako noon at ang aming pamilya, kasama na ang nooy binata pang si Pinsang Makoy, ay naging tauhan ng kanilang pamilya. Katunayan, ang lupaing aming pinamamahalaan sa bundok ay pag-aari ng pamilya Bustamante. Isang gabi noon, ginising kami ng aming kapitbahay na si Aling Patring. Kasama nito ang kanyang asawang si Mang Andoy. At sinabi ng mga itong isa sa aming kababaryong si Mang Tonyo na isang mangingisda ay nakatadhanang mahatulang ilibing ng buhay. Sa mismong hukay na siya mismo ang naghukay. Kinilabutan kami noon nang malaman namin yun sa mag-asawa. At ang may pakana o ang may gustong mangyari yun kay Mang Tonyo ay si Don Rufino. Paring Andoy, bakit raw ba nahatulan ng ganoon si Tonyo? Ano ba ang kanyang naging kasalanan kina Don Rufino? Ang nooy tanong ni Itay Baltasar kay Mang Andoy. Sumagot naman ito at sinabing, nakiusap raw itong si Tonyo kina Don Rufino pare na kung maaari raw bang makahiram ng malaking halaga ng pera o panggamitin sa pagpapaopera sa kanyang panganay na anak. Pero tumanggi raw itong si Don Rufino. Umuwing bigo si Tonyo sa kanilang tahanan, pero dahil sa kanyang kagustuhang maisalba ang buhay ng kanyang anak ay napilitang ibenta ni Tonyo ang mga alagang kalabaw at baka na pag-aari ni Don Rufino nang hindi ng mga ito alam. Pero sa kamalas-malasay ang taong pinagbintahan ni Tonyo ay nagsuplong kay Don Rufino. Kaya yon paring Baltasar, hinatulan siya ng kamatayang ilibing ng buhay. Sino ba pare? Sino ba pare ang maglilibing ng buhay kay Tonyo ngayong gabing ito? Ang mga rebeldeng nasa perol ni Don Rufino pare. Ang sabi pang muli ni Mang Andoy kay Itay. Sobra na ito pare. Noong nakaraan ipinapatay ni Don Rufino si paring Laurel. Sa paraang ipinabaril niya itong parang isang hayop gubat sa pamamagitan ng mga pulis. Ngayon naman mga rebeldeng sumasamba sa kanya ang kinasangkapan niya upang ilibing ng buhay si Tonyo. Oh, kailan kaya tayo magiging malaya sa kamay ng malupit at malademonyong pamilya Bustamante? Kung tutuusin naman ay mga dayo lang sila rito sa ating baryo. Pagkatapos na sabihin yun ni Itay Baltasar sa kanyang kaharap na si Mang Andoy, ay sinita siya ni Inay Lucrecia
At sinabi nito sa kanyang huwag siyang magsasalita ng kung ano-anong hindi magugustuhan ng pamilya Bustamante dahil baka matulad siya sa nangyari kina Mang Laurel at Mang Tonyo at iba pang mga naunang biniktima ni Don Rufino. Nag-aasal Diyos at hari noon sa aming bayan at baryo ang pamilya Bustamante. Lahat ng makarinig sa kanilang angkan o pamilya ay hindi maiiwasang manginig sa matinding takot. Walang sinisino ang mga ito at kahit katulad nilang may kaya sa buhay, ang nakakabangga nila nagkagawa nila ang mga itong sintakin at ipadukot. Inisip na lang ng ilan sa aming mga kabaryo noon na iwan na lang ang aming bayan at mag-ibang lugar, ngunit may bantang iniwan at itinatak sa amin ang amang si Don Rufino. Tandaan nyo ito, sino man sa inyo rito sa baryong ito ang umalis at tumakas sa mga kalalakihang pinagkakatiwalaan ko sa aming mga lupain, ay hindi kayo makakatakas sa akin. Hahanapin ko kayo't ipapadukot at pagkatapos ay puputulan ko kayo ng ulo. Ang taas noo at nakangisip ang parang diablong paalala ni Don Rufino sa aming lahat. Ngunit ang kwentong ito ay kagaya ng sinabi ko sa inyo sa umpisa, na ang kwentong ito ay kwento ng aking pinsang si Pinsang Makoy. Ano ba ang kanyang magiging ugnayan sa pamilya Bustamante? At sino o kanino galing ang binabanggit na bertud ng aswang? Dito po, magsisimula ang tungkol sa ating mga katanungang yan. Nang maglaoy, nagpatuloy pa ang pagiging hari-harian sa aming bayan at baryo ni Don Rufino. At itong aking pinsang si Pinsang Makoy ay nagpasya na ngang bumuo ng pamilya. Nakilala nito si Victoria, taga-kabilang bayan. Nang ito'y bumisita sa aming kabaryong tiyuhin niyang, si Mang Ben. Maganda si Victoria, simple at siya'y nagustuhan at minahal ni Pinsang Makoy. At nang maglaoy naging sila at nagsama na sa iisang bubong. Hindi lingid sa kaalaman ni Victoria ang patungkol sa pagiging malupit at masama ng pamilya Bustamante. Kung kaya't ipinaalam niya kay Pinsang Makoy na doon na lamang sila maninirahan sa kanilang mismong bayan. Subalit hindi roon pumayag si Pinsang Makoy dahil nanariwa sa isip niya ang panta ni Don Rufino sa lahat ng mga kalalakihan hanggang sa sila'y magkaroon na nga ng isang panganay na anak. At doon magsisimula ang mabigat na pagsubok sa buhay ni Pinsang Makoy at magpapabago ng kanyang pagkatao. Walang malay noon si Pinsang Makoy na ang kagandahan ng kanyang asawa'y nakatawag ng pansin sa pagkatao ng malademonyong si Don Rufino. Tinawag nito ang kanyang bataang nagngangalang si Pueblo at sinabi nitong, Pueblo, ilang si Victoria na asawa ni Makoy. Maganda siya, ha? At gusto ko siyang angkinin at pagsawaan ng magdamag. Ano po bang plano nyo, Don Rufino? Gusto ko mamayang gabi dukutin nyo siya at dalhin dito sa aking malapalasyong tahanan. Tamang-tama, wala rito ang aking pamilya. Nasa ibang bansa sila at nagpapakasyon. Pero Don Rufino, paano po kung pumalag ang kanyang asawang si Makoy? Ano pong gagawin namin? Magsama ka ng dalawa pa sa ating mga tauhan. Nariyan si Odober at si Ariston. Pueblo, isama mo sila at sa oras na pumalag at manlaban si Makoy, tatarin nyo ng bala ang kanyang katawan at itapon nyo sa dagat nang mapakinabangan naman ang kanyang bangkay ng mga pating. Mabilis namang sinunod ng mga tauhan ni Don Rufino ang kanyang masamang ipinagagawa sa mga ito. At nang mismong gabing yun ay nangyari ang hindi inaasahan sa buhay ni Pinsang Makoy. Mahimping ang kanilang pagkakatulog sa kubo. Sa kubo-kubong kanyang itinayo kung saan ito'y may kalayuan pa sa maraming kabahayan. At ito'y napapaligiran ng mga punong kahoy. May alagang dalawang mga aso noon si Pinsang Makoy. Matatapang ang mga ito at nakaalpas lang ang mga ito o mga walang tali. Ngunit hindi na nagawa pang kumahol ng mga ito dahil sa ang mga ito'y hinagisan ng dalawang mga tauhan ni Don Rufino ng mga pagkaing may lason. Kung kaya't matapos na mabusog ng mga ito'y agaran din ang mga itong nangisay-ngisay. At do'y marahang inihakbang ng tatlong mga armadong kalalakihan
ang kanilang mga paa patungo sa pintuan ng kubo nila Pinsang Makoy. At dahil sa ito'y gawa lamang sa kawayan at pawid, ang pintuan ay, kung kaya't madali lang itong nasira at nabuksan ng mga tauhan ni Don Rufino. Agara namang nagising si Pinsang Makoy na alimpungatan silang mag-asawa at do'y gamit ang matipid na liwanag na inililikha ng kanilang kasera sa kabuuan ng loob ng bahay nila'y bumungad sa kanilang paningin ang tatlong mga nakangising mga armadong kalalakihan. Sino kayo? Anong sadya nyo sa amin? Babangon na sana si Pinsang Makoy upang abutin ang kanyang nakasabit na itak na nasa mismong haligi ng kanilang kubo. Ngunit sipa, tadyak at suntok ang kanyang tinamo sa tatlong mga armadong kalalakihan, dahilan upang siya'y namimilipit na napapagsak sa sahig ng patihaya, samantalang ang kanyang asawa'y nanginginig na sa tindi ng takot at hindi na nito alam pa kung ano ang kanyang gagawin. Habang paulit-ulit nitong binabanggit ang pangalan ng kanyang asawang, si Pinsang Makoy. Mga hayop kayo! Huwag niyong gawin ito sa amin. Pasensya ka na, Makoy. Trabaho lang ito at walang personalan. Sumusunod lang kami sa utos ni Don Rufino. Malas mo, Makoy. At nag-asawa ka ng maganda at nagustuhan pa ni Don Rufino. Kanina pa siyang umagang hindi mapakali. Atat na siyang angkinin at pagsawaan ng asawa mo. Mga hayop kayo! Nanlaban pa sana si Victoria, ngunit isang malakas na suntok sa kanyang sikmura ang ipinagkaloob sa kanya ng tauhang si Pueblo, dahilan upang ito'y mawala ng malay tao. Alam nyo na ang nararapat nyong gawin kay Makoy. Ang utos ni Don Rufino, pag nanlaban, tatarin ng bala. Sinika pa sanang manlaban ni Pinsang Makoy, ngunit tinadtad na siya ng bala ng baril sa kanyang katawan ng dalawang mga armado. Pueblo, ang sanggol umiyak. Dama nyo na. Patayin nyo na rin ang sanggol na yan. Imbis na bala ng baril ang gamitin ni Odober upang kitlan ng buhay ang sanggol, ay naisip nitong bunutin ang kanyang matalas na kutsilyo, at yun ang ginamit niya sa umiiyak na sanggol. Inundayan nito ng sunod-sunod na saksak ang sanggol hanggang sa ito'y mamatay, at pagkatapos no'y itinapon nila sa malalim na karagatan ang bangkay ng mag-ama. Maraming nakarinig ng pangyayaring yun, maging kami man, kami nila Itay, ngunit nabahag ang aming mga buntot. Gustuhin man naming iligtas ang pamilya ni Pinsang Makoy sa mga tauhan ni Don Rufino, ngunit pinangunahan kami ng takot. Armado ang mga ito, at ano ang magagawa ng aming mga itak sa kanilang mga armas? Walang sawang pinagsamantalahan ng diablong si Don Rufino ang kaawa-awang si Victoria. Nagkamalay pa ito sa ginawang pambababoy sa kanya ng Don at nagmakaawa ng paulit-ulit. Ngunit mas lalo pa siyang pinaboy ng pinaboy ni Don Rufino, at nang magsawa na ito sa kanya'y pinatay niya ito sa pamamagitan ng pagsakal sa kanyang leeg, at inutusan niya ang tatlong sina Pueblo na dalhin sa gubat ang kanyang bangkay at doon ay ilibing. Patawarin mo sana kami, Pinsang Makoy. Naduwag kami, hindi ka namin nagawang iligtas dahil wala rin kaming magiging laban sa mga tauhan ni Don Rufino. At sana'y kung saan ka man ngayon ay mapanatag na ang kaluluwa mo. Hayaan mo sanang Diyos na ang humatol sa mga kasamaan ni Don Rufino. Ang sabi ko noon sa aking sarili habang ako'y nakatanaw sa malalim na karagatan. Itay, ano pong plano natin ngayon kay Pinsang Makoy? Anak Darrell, wala tayong magagawa sa ngayon para sa kanya, kundi siya ipagdasal. Gustuhin man sana naming hanapin ang kanyang bangkay, pati ng kanyang anak at ni Victoria, upang mabigyan sila ng maayos na libing. Pero anak, nagbabala kanina si Don Rufino na sino mang magtangkang gawin yun ay hahatulan niya ng kamatayan. Matinding galit ang nooy nararamdaman ko kay Don Rufino. Subalit hanggang doon lamang yon. Wala kaming laban sa taong inukupan ng diablo ang kanyang pagkatao. Ngunit lingid sa aming kaalamay, sinuwerte pa ring mabuhay itong si Pinsang Makoy, at parang isang himala ang nangyayari sa kanyang buhay. Dahil sa tindi ng pressure o voltahe ng dagat, dinala ang kanyang naghihingalo at nanghihinang dugo ang katawan ng karagatan sa isang baryong malayo sa aming kinaroroonan.
Ngunit batid ng mga residente raon ang kasamaan ni Don Rufino. Madaling araw ng mismong mangyari yon kay Pinsang Makoy ay isang mangingisda ng nasabing baryo ang nakakita sa naghihingalong si Pinsang Makoy at ito'y nakadapa sa dalampasigan sa mismong buhanginan. Diyos ko, sino kaya ang lalaking ito? At parang ito'y tinorture. Kawawa naman siya. Ang sabi ng mangingisda, at dahil sa gusto nitong isalba ang buhay ni Pinsang Makoy, ngunit hindi niya kakayanin ng mag-isa yon. Kung kaya't, tinawag niya ang kanyang dalawang kasamahang papalaot pa lang sana. Nako, parang Tonyeng, nakakaawa naman siya. Siguro ibiktima siya sa kasama ni Don Rufino. Sinwerte lang siya at hito buhay pa siya. Kaya ano pang ating iniintay, dalian natin. Pagtulungan natin siyang dalhin sa bayan. Yun na sana ang gagawin nila. Ngunit kalaunay napaisip ang mga itong kung dadalhin nila sa bayan o sa hospital si Pinsang Makoy ay baka manganib ang kanyang buhay. Paring Kanor, paring Takyo, ano kaya kung dalhin natin siya sa kay Tatang Batoy? Yun bang manggagamot o albularyo na rin at nakatira sa kanyang itinayong bahay sa pinakang gubat? Malayo nga lang talaga yon pero mas ligtas siya doon sa kamay ng taong may gawa nito sa kanya kaysa sa bayan o sa ospital. Mahusay na manggagamot si Tatang Batoy at nasisiguro kong maililigtas niya ang taong ito. Agarang sumang-ayon kay Mang Tonyeng ang dalawa niyang kasama. Kung kaya't dali-dali ang mga itong pinagtulungang dalhin sa nasabing manggagamot. Ang nooy wala pa ring malay, ngunit may pulso pang si Pinsang Makoy. Madilim-dilim pa noon, kung kaya't walang mga residenteng nakapansin sa kanilang ginawang pagtulong kay Pinsang Makoy. Diyos ko, wag naman sana tayong mahuli ng dating. Sana'y mailigtas natin ang kaawawang taong ito. Magtiwala lang tayo sa itaas, parang Tonyeng. Maililigtas rin natin ang taong ito. Isang ilog na lang ang ating kinakailangang tawiran. Magkakarating na rin tayo sa ginawang bahay ni Tatang Batoy. At nang marating ng tatlong mga mangingisdang merong mabubuting mga kalooban, ang magandang bahay ng matandang manggagamot ay dooy aligaga at nagmamadaling. Ginising nila ang nooy nagpapahingang matandang manggagamot. Ilang sandali pa'y bumukas na nga ang pintuan ng bahay at dooy lumabas ang matanda at pinausap sila nito. Tatang Batoy, pasensya na po kayo kung naabala naming tatlo ang inyong pagpapahinga. Meron po kaming nakitang dugo ang tao sa dalampasigan. Dito po siya at kailangan po niya ng tulong. Tulong niyo po na isang manggagamot, Tatang. Kailangan po niyang mabuhay. Ganoon ba? Siya! Talian nyo! Ipasok nyo kagad siya sa loob at ihiga sa aking papag doon, sa aking silid pagamutan. Si Tatang Batoy ay hindi lamang basta-bastang albularyo o manggagamot, kundi isa itong rehistradong doktor. Sa kanyang silid ay kompleto ang kanyang kagamitan sa larangan ng panggagamot ng mga katulad ng naging kaso ni Pinsang Makoy. Ngunit walang sino mang nakaaalam kung bakit mas ninais nitong maglingkod ng libre kaysa maging doktor ng isang pampubliko o pampribadong hospital. Tinuro ka ng anestesyang pampamanhid ni Tatang Batoy si Pinsang Makoy at nang sa kanyang tansay nagkabisa na yun sa kanyang katawan ay doon na niya inumpisahang alisin ang mga bala ng baril sa kanyang katawan at yun ay naging maayos at naging matagumpay. Tatang Batoy, kumusta na po ang kalagayan niya? Ang nooy halos magkakasabay-sabay na usisa ng tatlong mangingisda sa matandang manggagamot. Maswerte siya at katulad niyong mga tao ang nakakita sa kanya. Maswerte siya at nagapan niyo kagad siyang dalhin dito. Ligtas na siya. Naalis ko na ang mga bala sa kanyang katawan. Swerte pa rin ang taong ito. Dahil oo, marami siyang tama ng baril. Pero lahat ng yun ay malayo sa kamamatyan. Kaya yun ang dahilan kung bakit hindi kaagad siya namatay. Huminto na rin ang pagdurugo ng kanyang mga sugat. Dahil sa ito'y natahi ko na. Pero ang gumugulo sa isip ko ngayon mga iho ay kung sino ang taong ito at sinong hayop ang may gawa nito sa kanya. Ang sabi ng matanda sa kanilang tatlo. Yan nga din po ang tanong naming tatlo kanina pa, Tatang Batoy. At masasagot ang lahat ng yon sa oras na magkamalay na siya. Tama. Baka mamaya-maya lang
ay magkakamalay na rin siya. At sa tulong ng mga ipinainom ko sa kanyang mga katas ng mga prutas at mga nilagang mga ugat ng mga halamang gamot, ay tinitiyak ko sa inyong lahat, ay tinitiyak ko sa inyong isang araw lang, ay babalik rin kaagad ang kanyang nawalang lakas. Idagdag pa ang mga sariwang mga pagkain ko rito, yung mga gulay, hindi ba? Opo, Tatang Batoy. Malaki po ang may tutulong ng mga sariwang pagkain nyo rito sa kanya. Mga iho, wala ba kayong hinala o kutob sa kung sino ang may gawa noon sa kanya? Meron po, Tatang Batoy. Tonyeng, sino? Sino siya? Ang usap-usapan ngayon sa isang baryo, ang malupit at mamamatay taong mayamang si Don Rufino. Balita po kasing may impluwensya ito. Hawak nito sa liig at napapasunod ang kanyang mga tauhan sa mga baryong meron siyang mga pag-aaring lupa at maging ang mga politiko, mga rebelte at mga alagad ng batas ay napapasunod niya sa gusto niya gamit ang kanyang salapi. Wala itong ginusto na hindi nasusunod. Malakas ang kutob kong biktima ang taong yan sa pagsik ng diablong si Don Rufino Bustamante. Natahimik si Tatang Batoy at nagbagong bigla ang aura ng kanyang hitsura nang marinig niya ang pangalang Don Rufino na para bang kilalang kilala niya ang mayamang Bustamante. Malalaman natin kung totoo yan, Tonyeng, sa oras na magkamalay na ang ating pasyente. Ang sagot ng matandang manggagamot at pagkatapos nooy pansamantalang nagpaalam sa matanda ang tatlong mangingisda at sinabing babalik na lang sila sa oras na magkamalay na ang aking pinsan at naiwang tulala at malalim pa rin ang iniisip ni Tatang Batoy. Don Rufino Bustamante, ang kaisa-isahang anak ni Don Rustico Bustamante. Ikaw pala ang nagmana sa kasamaan ng iyong angkan. Hindi ko sukat akalaing parang umaayon sa akin ang magandang pagkakataon. At kung totoo nga ang lalaking ito ay biktima rin ng kasamaan mo, ay kinakailangang magkasundo kami nito. Magagamit niya ako at magagamit ko rin siya upang maghiganti sa iisang dugo ng masamang taong lumapastangan, ng masamang taong lumapastangan rin sa aking pamilya. Matagal ng panahon na mangyayari yun sa aming pamilya. Ngunit nananatili pa rin itong sariwa sa aking isip at mas lalo pa itong sumasariwa ngayon nang marinig ko ang sinabi ni Tonyeng kanina. Rufino Bustamante, hindi ko man nakikita ang itsura mo, pero natitiyak kong ikaw ang kaisa-isahang anak ni Rustico Bustamante. Ito na ang tamang pagkakataon. Resbag ako sa inyo sa pamamagitan ng taong ito, sa pamamagitan ng bertud ng aswang na nasa aking pag-iingat ngayon.